Sabi nila may isang tao raw na darating sa buhay natin na mamahalin natin ng sobra. Yung tipong kahit masaktan man tayo ng paulit-ulit ay patuloy pa rin nating mamahalin ang tao na ito. At umaabot pa nga sa punto na makakaya nga nating isakripisyo ang sarili nga nating kaligayahan para lang maging maayos ang buhay nila. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Allison, nasan kayo ng mga bata? Kailangan niyo na umuwi ngayon. Aligaga tila nag-aalala nga saad ng lalaki, nakausap nga ngayon ng babae sa telepono. Ipinasyal ko lang ang mga bata sa mall, pero pauwi na rin kami, may problema ba? Nalilito pa nga na tugon na ng babae. Agad siyang nakaramdam ng kaba dahil nga sa tono ng boses nito. Siya nga pala si Allison Chen, 25 years old at nagmula nga sa kilalang pamilya na Filipino-Chinese na magaling sa negosyo. 19 years old nga siya nang dalhin nga siya ng lolo niya sa China para ilayo sa unang lalaki na minahal nga niya ng sobra. Ang lalaki na ama ng kanyang mga anak. At ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang makabalik nga siya dito sa Pilipinas. Kasama nga ang triplets na anak kasi dito nga gustong gawin ng lolo niya ang nalalapit nga niyang kasal sa lalaki na hindi naman niya mahal. Natatandaan mo ba ang mga threats na natatanggap ng pamilya mo these past few days? Nakatanggap ulit kami ngayon at kayo ng mga bata ang punteriya nila. Sagot nga ng lalaki. Kaya mahinang napasinghap na nga lamang si Allison. Si Lyndon Tan ang kausap niya. Gaya niya ay Filipino-Chinese din ito at negosyante ang pamilya at ito nga ang napili ng lolo niya na pakakasalan nga niya. Hindi niya mahal ang lalaki pero mabuting tao naman ito at tanggap din ng mga anak niya. Kaya kahit palabag sa loob niya ang kasal, sa tingin naman niya ay nasa mabuting kamay nga sila ng mga bata at yun lang naman ang mahalaga sa kanya. Dito na namin ipapaliwanag ang lahat, Allison. Basta pakisabi sa driver nyo na idiretso na kayo dito sa bahay. Gihit pa nga ni Lyndon bago ibinaba nga ang tawag. Saglit siyang natahimik kasi wala nga siyang ideya sa nangyayari. Samantala, Mangisko, mali po atang nadaanan natin. Wika nga ni Allison sa driver na matagal na ngang naninilbihan sa pamilya nila. Pero tinignan lang siya ng lalaki sa salamin at hindi nga ito sumagot. Mangisko, ano po bang nangyayari? Bakit dito tayo dumadaan? May halong kaba, natanong pa nga nito. Pasensya na po ma'am. Ang tanging naisagot na nga lamang ng driver bago iniliko nga ang sasakyan. Literal nga siyang napanganga at gustong sigawan nga ang driver. Pakaramdam kasi niya ay kasabot nga ito ng mga kaaway ng pamilya niya. Pero hindi niya ginawa kasi nga kasama niya sa sasakyan ang mga bata at ayaw nga niya na matakot ang mga to, kaya nilalakasan nga niya ang loob niya kahit pang totoo natatakot na talaga siya sa nangyayari. Mama, is everything okay po? Inosenteng tanong naman ng anak nga niyang si Uno. Yes anak. Ang tanging naisagot nga niya bago pilit na niyakap nga ang tatlong bata at muling tumingin kay Mang Isko na tila nagmamakaawa na iuwi na nga sila nito. Mama, I'm scared po. Naiiyak nga na wika nga ng anak nga niyang si Dos. Di ba sabi ni Mama big boys na tayo? Kaya hindi dapat tayo scared. At saka kasama naman natin si Mama eh. She will protect us. Kalmadong wika naman ng panganay sa triplets na si Uno. Kaya agad na may namuong luha sa mga mata niya. Sa China nga niya isinilang at pinalaki ang mga bata. Pero Tagalog nga kung kausapin nga niya ang mga to. Alam naman kasi niya na darating nga ang araw na babalik at babalik nga sila dito sa Pilipinas para dito nga mag-settle down. At hindi niya gusto na mahirapan nga ang mga to sa pag-adjust. Pero sa nangyari ngayon iniisip nga niya na sana nanatili na nga lamang sila sa China. Maya-maya pa
ay nakita nga niyang ipinasok nga ni Mang Isko ang sasakyan sa isang bakanteng lote kung saan may 3 itim na van ang naroon na walang mga plate number. Tapos, ang daming mga lalaking nakakulay itim din ang nakatayo nga na tila hinihintay nga sila. Nang may hinto na nga ni Mang Isko ang sasakyan, ay nang madali na nga itong bumaba. Binuksan naman ang isang lalaki ang pinto tapos binuhat pababa ang mga bata na tila natatakot at nalilito nga rin sa nangyayari. Mama, are they bad guys po ba? I'm scared, Mama. Narinig nga niyang naiiyak nga na saad nga ni Tres. Mga sir, 5 taong gulang lang po ang mga anak ko. Maawa naman po kayo sa amin, please. Naiiyak na nga pakiusap nga ng babae nang mailabas na nga ng mga lalaki ang bata sa sasakyan. Imbes na sumagot nga ay tinakip na nga lamang ang panyo sa kanya ng isang lalaki. May naamoy nga siyang kung ano doon at sa isang higla-pigla na nga lamang siyang nakaramdam ng hilo at nawala ng malay. Dahan-dahang minulat nga ni Allison ang mata at agad na napangiwi nga ng maramdaman na medyo kumikirot nga ang ulo niya sa sakit. Unang bumungad nga sa kanya ang hindi pamilyar na kisame nga ng kwarto. Tapos ay narinig nga niyang paghampas ng alon sa dalampasigan. Saglit nga siyang tumitig sa kisame at pilit na inalala nga ang mga nangyayari. Tapos ay mabilis pa nga sa 4:00 na napaupo nga sa kama nang maalala na nakidnap nga pala sila ng mga bata. Gising ka na pala, ma'am. Agad pa nga siyang napalingon sa pagsasalita at nakita na nakatayo nga sa may pinto si Mang Isko. Nasaan ang mga anak ko? Saan niyo sila dinala? Naiiyak nga na sigaw nga niya tapos mabilis pang napatayo. Huminahon na po muna kayo, ma'am. No, paano ko hihinahon? Kinidnap niyo lang kami. Bakit niyo ba ginagawa to, ha? Ano bang kailangan niyo sa amin? Paano mo nagawa sa amin to, Mang Isko? Ang tagal! Kanan naming pinagkatiwalaan ng pamilya ko. Naiiyak nga na sumbat nga ni Allison rito. Napabuntong hininga naman ang matanda bago tipid na ngumiti sa kanya. Nasa baba po ang mga bata at kumakain na ng hapunan. Nagugutom na po ba kayo? Pwede na po kayong bumaba para sabayan po sila. Mahinahon na sa adaman ni Mang Isko. Napalunok na nga lamang siya ng laway bago dahan-dahang naglakad nga palapit sa may pinto. Nang naroon na nga siya ay malakas nga niyang tinulak si Mang Isko. Nakita niya kung paano napaatras ang matanda at bahagya pang ang napangiwi pero hinayaan lang niya ito at patakbong lumabas nga ng silid. Agad naman niyang nakita ang hagdan kaya tumakbo na nga rin siya pababa. At maya-maya pa ay agad nga siyang natigilan at napasinghap nang makita nga ang mga anak niya na nakaupo sa lapag. Habang masayang kumakain ng mga to, kasama ang lalaki na malaki ang naging parte sa buhay niya. Cloud? Mahina at hindi makapaniwalang tanong niya. Mama, gising na po kayo. Let's eat na po, Mama. Nakangiti at masayang wika naman ang anak niyang si Uno. Mama, thank you po sa surprise! Saad naman ni Dos, kaya nakaramdam nga ng pagkalito si Allison. Scared po kami kanina, Mama, kasi akala po namin bad guys po sila. Pero surprise niyo po pala ito para makasama po namin si Papa sa bakasyon. Thank you po, Mama. Mahabang saad naman ni Tres. Papa? Bakasyon? Nalilito pa rin at hindi makapaniwalang tanong nga ni Allison. Masaya po kami na nakilala na po namin si Papa, Mama. Wika ulit ni Uno. Kaya sunod-sunod nga na napalunok nga ng laway ang ginawa ni Allison. Tatayo ka lang ba dyan? O sasabayan mo kami ng mga bata sa pagkain? Seryosong tanong naman sa kanya ng lalaki kaya muli nga siyang napalingon dito na hindi pa rin makapaniwala. Mamaya mo na ako titigan. At pagpantasyahan, Allison, kumain ka na muna dito. Dagdag pa nga ng lalaki kaya napanganganangan lamang si Allison. Si Cloud de la Vega, ang lalaking nagpakidnap nga sa kanila ng triplets. Ang lalaki na una at hulingan niyang minahal. Ang lalaki na sinaktan nga at iniwan nga niya para maprotektahan
ang lalaki na ama ng anak niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Allison nang biglang bumalik nga sa likod nang alaala niya kung paano nagsimula ang kwento nila ni Cloud at kung sa paano nga rin ito natapos. Second year college nga si Allison noon, nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan. Fourth year college naman si Cloud na isang full-time scholar na kaparehong paaralan. Hindi magaling sa ACADS si Allison kaya naman inutusan nga ng isa sa mga prof si Cloud na i-tutor nga siya. Hindi nagdalawang isip si Cloud na pumayag dahil nga extra income ngayon para sa isang estudyante na pinag-aaral nga ang sarili. Noong una ay purong pag-aaral lang ang rason kung bakit nga sila nagkikita tuwing hapon hanggang sa nahanap na nga ni Allison ng sarili na nagiging interesado nga sa lalaki. Tumagal pa ng ilang linggo at naging magkaibigan nga sila. Kay Cloud naranasan nga ni Allison na mamuhay ng simple at normal. Nagawa nga niyang gawin yung mga bagay na hindi naman niya ginagawa dati. Kumain ng street foods, sumakay ng jeep, trike o padyak at kung ano-ano pa. Bukod sa pagtututor sa mga estudyante, nalaman nga ni Allison na sideline nga rin ni Cloud ang pamamasada ng tricycle para nga makatulong nga rin sa pamilya at mapag-aral nga ang dalawa pa nga nitong nakababatang kapatid, lalo na't paralyzed ang tatay nga nito at nakikipaglabada ang nanay niya. Ganun pa man, hindi naging hadlang ang layo ng agwat ng buhay nila para mahulog sa isa't isa. Naging okay naman ang relasyon nila noong una. Masaya at puno ng pagmamahal kahit na hindi nga siya magawang dalhin ni Cloud sa mga mamahaling restaurant. Kapag nagde-date nga sila ay nakontento nga si Allison. Masaya siyang kumain ng street foods basta kasama nga niyang lalaki pero unti-unti nga silang sinubok ng tadhana. Nang malaman nga ng pamilya ni Allison ang tungkol sa relasyon nila, obviously ayaw nila sa isang lalaki na tricycle driver lang daw. Kailangan nating mag-usap, Cloud. Wika nga ni Allison maya-maya pa nang makabalik nga mula sa realidad pagkatapos ngang maisip ang mga nangyari sa nakaraan. Agad niyang pinigilan ang luha, napapatulo na sana. You bet, Allison. Marami tayong kailangan pag-usapan. Pero sa ngayon, maupo ka na muna dito at kumain. Preskong sagot naman ni Cloud at nagtaas pa nga siya ng kilay. No. Sigaw niya kaya sabay-sabay na napalingon nga sa kanyang tatlong bata na parang nalito nga at nagulat nga sa pagtaas nga ng boses niya. Agad naman niyang pinakalma ang sarili tapos ay pilit na ngumiti sa mga ito. Mag-uusap tayo ngayon. Mahina pero may halong diin, nasaad nga ni Allison. Tapos ay tumalikod na nga siya, naglakad pa alis. Akmang didiretso na nga siya sa nakabukas sa pinto pero agad siyang hinarangan ng dalawang lalaki na mukhang bouncer, kaya napangangan na nga lamang si Allison. Hayaan niyo siya. Wala naman siyang ibang mapupuntahan dito. Narinig nga ni Allison na utos nga ni Cloud kaya binigyan nga siya ng daan ng dalawang lalaki. Napailing na nga lamang siya at naglakad palabas. Nang nasa terasa na nga siya, agad nga niyang nakita ang kadiliman sa paligid. Pero kitang-kita pa rin niya ang dagat. Pero hindi niya pinansin yon. Agad niyang binalingan ng tingin si Cloud na sinundan nga siya palabas. How dare you do this to us? Ano bang kailangan mo ha? Mahina pero puno ng diin na saad pa nga niya sa lalaki. Relax, Allison. Hindi ako ang kalaban mo rito. Sagot ni Cloud. Anong hindi ikaw? Kinidnap mo lang naman kami ng mga bata, Cloud. Hindi mo ba alam kung gano'n natakot ang mga bata kanina? Nag-iiyak pa sila. Gate nga ng babae kaya nagtaas nga ng isang kilay ang lalaki. Sa ating dalawa, parang ako ata ang may mas karapatan na magalit, Allison. Mababa nga ang boses na saad nga ni Cloud. Basta ka na lang nakipaghiwalay sa akin dati. Iniwan mo ko at hindi mo man lang sinabi sa akin na may mga anak pala tayo. You deprived me years to be with my sons, Allison. For months para akong baliw na tinatanong ang sarili ko kung ano may sa akin. Kasi sinabi mo na mahal mo ko eh.
At nagtiwala ako sa'yo pero iniwan at sinaktan mo pa rin ako na parang isa akong basura na walang halaga. Mariin at puno ng hinanakit na wika nga nito. Napalunok na nga lamang ng laway si Allison dahil nga sa narinig. Biglang bumalik nga sa likod ng alaala niya ang mga nangyari noon at kung bakit iniwan nga niya ito. So ginagawa mo to kasi gumaganti ka? Ano bang kailangan mo ha? Pera? Ikaw din ang nagpapadala ng death threat sa pamilya ko, tama ba? Paratang nga ni Allison kaya sarkastikong natawa nga si Cloud. Hindi ako mababaw na tao para padalahan ng death threats ang pamilya mo, Allison. To tell you the truth, hindi ko rin kailangan ng pera nyo kasi marami na ako niyan ngayon. Mayabang at nakangisipa nga na dagdag nga ng lalaki na tahimik na nga lamang si Allison na parang napahiya sa narinig. Kung ganun, bakit mo kami kinidnap ha? Ano ba talagang kailangan mo? Frustrated nga nagsad nga ni Allison. Pinoprotektahan ko lang ang mga anak ko. Giit naman ng lalaki. Kinidnap mo kami tapos sasabihin mo na pinoprotektahan mo sila? Hindi makapaniwala na saad nga. Bakit? Kung lalapitan ba kita ng maayos para makilala ang mga bata, haharapin mo ba ako? Saad nga ni Cloud kaya natahimik na nga lamang si Allison. How can you be so heartless, Allison? Ilang taon ako nabuhay na walang kaide-ideya na may mga anak pala tayo. Wala ka bang konsensya? Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin ang tungkol sa kanila? Dagdag pa nga nito. Huminga naman ng malalim si Cloud na tila pinapakalma ang sarili. Walang mangyayari kung magsusumbatan tayo dito. Hindi ako ang kalaban niyo, Allison. Mababa nga ang boses na saad pa nga niya. Kung ganun, pauwiin mo na kami. For sure nag-aalala na ang mga magulang ko. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin sa'yo, Cloud. They can put you behind bars for kidnapping us. Git nga ulit ni Allison. Kung hindi ko kayo dinala dito, yung magaling mong boyfriend ang magpapakidnap sa'yo. Wika pa nga ni Cloud. Nalilito naman ang tanong nga ni Allison. Anong boyfriend? Teka, si Lyndon? How dare you accuse him? Mabuting tao si Lyndon. Mahal niya ang mga bata kaya bakit niya gagawin ang sinasabi mo? May halong galit na wika pa nga ni Allison. Napabuntong hininga na nga lamang si Cloud bago inilabas nga ang phone at may tinawagan nga via video call. Cloud, iho, nandiyan na ba sila? Maayos lang ba sila? Narinig nga niyang saad ng isang pamilyar na boses. Kumunot ang noo niya nang inabot nga sa kanya ng lalaking cellphone. Dad? Gulat at hindi makapaniwala na saad naman ng babae nang makita nga sa screen ng phone ng ama niya. Allison anak, pasensya na. Ito lang ang alam naming gawin para maprotektahan kayo. Hindi ako pwedeng magtagal sa telepono. Pero isipin mo na lang na nasa bakasyon kayo ng mga bata, okay? Ano pong nangyayari? Nalilito pa rin. Natanong nga ng babae. Si Cloud ang magpapaliwanag sa'yo, anak. Siya lang ang pwede nating pagkatiwalaan sa ngayon. Alam namin ng mama mo na magiging ligtas kayo kasama siya. Sagot nga ng ama ni Allison. Sige na anak, ibababa ko na ang tawag. Nagmamadali nga na wika pa nga nito. Pipigilan pa nga sana niya ang ama pero naibaba na nga nito ang tawag. What's happening? Tanong nga ni Allison kay Cloud. Aksidenteng narinig ni Mang Isko ang balak ni Lyndon na ipakidnap kayo ng mga bata. Tapos hihingi sila ng malaking ransom na kalahating bilyon. Alam ni Lyndon na hindi maganda ang kalagayan ng negosyo niyo dahil sa mga cargo ships na lumubog na lulan nga ang mga produkto ng Shen Furnitures na dadalhin sa ibang bansa. Kaya mas naapektuhan ang negosyo niyo kung maglalabas ang mga magulang mo ng ganun kalaking pera. Ang plano niya sasagapin kunwari ng Tan Empire na negosyo nila ang Chen Furnitures. Napapalubog na para siya ang lalabas sa mabuti at mabait. Pero ang totoo, gusto lang niya na makuha ito sa pamilya mo. Paliwanag nga ni Cloud kaya mahina nga siyang napasinghap. Hindi. Hindi magagawa ni Lyndon yan. Mabuti siyang tao. Napapailing na nga lamang na bulong nga ni Allison.
Napailing nga din ang lalaki at napasapo na nga lamang sa noo. Kung mabuti siyang tao, bakit ako ang pinagkatiwalaan ng mga magulang mo ngayon para itago kayo? Sagot nga ni Cloud kaya natahimik na naman si Allison. At pumayag ka talaga na magpakasal sa ganung klase ng tao? Hindi makapaniwala na saad pa nga ni Cloud kaya napanganga na nga lamang si Allison. Alam kong nagtataka ka kung bakit alam ko ang lahat ng tungkol dito. Wika pa nga ni Cloud tapos napalingon pa nga sa may pinto kung saan nakatayo nga si Mang Isko. Si Mang Isko ang nagsasabi sa'yo? Tanong ni Allison kaya tumango nga si Cloud. College ka palang driver mo na siya. Kaya alam niya ang tungkol sa naging relasyon natin. Nagulat ako isang araw nang lapitan niya ako para sabihin na nakabalik ka na sa Pilipinas kasama ang 3 bata ng mga anak mo. Kaya nag-hire ako ng private investigator. At doon ko nga nalaman na mga anak ko nga pala sila. Si Mang Isko rin ang nakiusap sa akin na tulungan ko kayo ng mga magulang mo para maprotektahan kayo. Alam mo kung bakit? Kasi kahit driver siya, sa paningin ng pamilya mo, pamilya pa rin ang turing niya sa inyo. Mahabang saad nga ni Cloud, kaya napalunok na nga lamang. Nang laway nga si Allison at nakaramdam ng konsensya. Nakaabang sa daraanan niyo pa uwi ang mga kidnappers na binayaran ng boyfriend mo. Kaya iba ang dinaanan ni Mang Isko. Ang plano, uuwi din kayo ngayon kasi nga, nag-tip na kami sa mga pulis. Pero mukhang nakaramdam yung mga kidnappers kasi nakaalis sila kaagad at walang nahuli sa kanila. Dagdag pa nga, nakwento nga ni Cloud. I'm sorry, but this is too much to take. Nangihina na wika naman ni Allison at napaupo pa. Habang hinihilot nga ang sentido niya. Nasaan kami ngayon? Mababa nga ang boses na tanong pa niya. Nasa private island na pagmamay-ari ko dito sa Pangasinan. May mga bodyguards din akong nagkalat sa buong isla. Kaya hindi mo kailangan mag-alala kasi ligtas kayo ng mga bata dito. Mababang saad nga ng lalaki. Pero hanggang kailan kami mananatili dito? Frustrated naman na tanong nga ni Allison. Hanggang sa makahanap na kami ng sapat na ebidensya na magdiriin sa boyfriend mong hilaw. Nakasimangot nga nagiit nga ni Cloud. Hindi ko siya boyfriend, pero pumayag ka na magpakasal sa kanya. Wala akong choice. Lolo was very particular when it comes to our family tradition. Gusto nila na sila ang pipili na mapapangasawa at mapapakasalan ko. At wala naman akong magagawa sa kung anong gusto nila. Napapailing na nga lamang nasagot nga ni Allison. May magagawa ka, Allison, pero mas pinili mo pa rin na sundin ang gusto nila kahit pa alam mo sa sarili mo na hindi ka masaya. You know what? Hindi naman masama na piliin mo rin ang sarili mo kung minsan. Lalo na kung alam mo na doon ka magiging masaya. Wika nga ni Cloud. Teka nga, ito rin ba ang rason kung bakit iniwan mo ako noon? Kasi wala akong dugong Chinese. At mahirap lang ako? Tanong pa nga ng lalaki kaya nag-iwas na nga lamang nang tingin sa Allison. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Wika nga niya tapos tumayo na nga lamang at maglalakad na nga sana paalis. Pero natigilan din nang marahang hinigit nga ni Cloud ang kaliwang braso niya para pigilan siya. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Allison. Mababa ang boses nga na saad nga nito. Agad namang kinilabutan nga si Allison sa lalim nga ng boses ni Cloud. Saglit pa nga siyang napatitig sa mukha ng lalaki at ngayon lang niya napansin na mas gumagapo pa nga ito. Matured na nga pero mas gwapo pa nga siyang tignan ngayon. Sino nga bang mag-aakala na may mas igugwapo pa nga ito kumpara dati? Tell me, bakit mo nga ba ako iniwan dati? Tanong nga ng lalaki. Nung nalaman ni Lolo ang tungkol sa relasyon natin, hindi siya natuwa. Pinagalitan niya ako at inutusan na hiwalayan ka. Puno ng kaba na panimula nga ni Allison. Kaya hiniwalayan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Cloud. Hindi, Cloud. Hindi lang yun ang rason. Sinubukan naman kitang ipaglaban eh. Umiiling pa nga na saad nga ng babae.
Sinubukan ko silang kumbinsihin. Sinabi ko na mabuti kang tao at may mataas na pangarap. God knows how I've tried. Pero hindi siya nakinig. Mas lalo siyang nagalit. Dagdag pa nga niya. Kasabay nun, ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Tapos ang sabi ni Lolo, kung hindi daw kita hihiwalayan, he will pull some strings para matanggal ang scholarship mo. Sisiguraduhin daw niya na walang kahit na anong schools o universities ang tatanggap sa'yo. At wala kang kahit na anong mapapasukang trabaho. Wika nga ni Allison, hindi na nga nito napigilan pa ang sunod-sunod na pagpatak nga ng mga luha niya. Siguro iniisip mo na masyadong mababaw ang rason pero alam ko kung ano ang kayang gawin ni Lolo. At alam ko rin na may pangarap ka. Hindi lang para sa sarili mo pero para sa pamilya mo na rin. At sobra akong natakot, Cloud. Kasi hindi ko gusto na masira ang mga pangarap mo. Hindi ko gusto na masira ang lahat ng pinaghirapan at sinakripisyuhan mo. Para lang sa akin. Nakayuko at patuloy nga sa pagluha na saad niya. Kaya nakipaghiwalay ka sa akin? Nangihina na tanong nga ni Cloud. Kaya marahan nga siyang tumango. Nung gabing yun, pinadala na rin ako ni Lolo sa China. Nung nalaman kong nagdadalang tao ako, maniwala ka gustong-gusto kong umuwi at sabihin sa yung totoo. Pero hindi ko magawa kasi bantay sarado ako ng mga guards niya. I'm sorry, Cloud. Sorry kung wala akong magawa para mas ipaglaban ka pa. Sorry kung naduwag ako at mas pinili na saktan at iwan ka na lang. Patuloy nga sa pag-iyak, nasaad niya. Bahagya naman siyang nagulat ng naramdaman nga ang mainit na katawan nga ni Cloud na biglang yumakap nga sa kanya. Aaminin ko na sobra ako nagalit na saktan na Allison. Kaya mas nagsikap pa ako. Ang sabi ko sa sarili ko, sa pagbalik mo, makikita mo na ibang tao na ako. At magsisisi ka na iniwan mo ko. Pero alam mo kung anong totoo. Gusto ko na sa pagbalik mo maging deserving na ako sa tabi mo. Yun ang totoong rason kung bakit mas nagsikap ako. Kasi sa huli masasaktan ako pero hindi ko pa rin talaga kayang magalit sa'yo. Bulong nga ni Cloud, kaya naman mas lalong nakadama ng sakit at konsensya nga si Allison. Pinrotektahan mo ko at ang pamilya ko sa paraang alam mo. At hindi mababaw na rason yun, Allison. Dagdag pa nga ni Cloud dahil naman doon ay mas lalong napaiyak si Allison. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak pero hinayaan na nga lamang niya si Cloud na yakapin siya ng mahigpit. Kasi kahit na papaano ay nakakagaan nga yun sa pakiramdam niya at matagal nga niyang ninais na maramdaman ang init ng yakap ng kanyang minamahal. Pagkatapos ng gabing yun, ang mga sumunod na araw sa isla ay naging maayos naman na. Naging civil nga sina Cloud at Allison sa isa't isa. At nakita naman ni Allison na masaya rin ang mga anak nila na kasama ang totoong ama ng mga to. Si Cloud naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang maglaan ng oras sa mag-iina. Bumawi nga at makipagbonding sa mga to para nga makabuo ng maraming masasayang memorya kasama sila. Magandang araw po, ma'am. May kailangan po ba kayo? Tanong nga ni Mang Isko kay Allison isang umaga. Nang naglakad nga ito palabas ng malaking bahay. Wala po, Mang Isko. Nasaan po mga bata? Ayun po ma'am, naglalaro po sa tabing dagat kasama si Sir Cloud. Sagot nga ng matanda kaya napalingon nga siya sa dagat at tipid na nabangiti nang makita nga na masayang nagtatawanan nga ang mag-ama habang gumagawa ng sand castle sa pampang. Mang Isko, pasensya na nga po pala sa mga naging paratang ko po sa inyo. Pasensya na po. Nahihiya nga at mababa nga ang boses na wika nga niya. Kaya natawa na nga lamang ang matanda. Kasabot naman po talaga ako, ma'am. Natawa nga rin na saad nito. Oo nga po kasabot para maprotektahan mo pala kami ng mga bata. Kaya maraming salamat po talaga. Kung hindi po dahil sa tulong niyo baka nagawa na po ni Lindo ng mga balak niya na hindi maganda. Nung kinailangang operahan po sa bato ang asawa ko,
Mga magulang mo po ang sumagot sa operasyon. Tapos tinulungan pa po nila kami na makapagpatayo ng maliit na sari-sari store. Napakarami niyo pong naitulong sa amin pati po sa pagka-college ng mga anak namin. At maliit na bagay lang po ito kumpara sa mga naitulong niyo sa amin, ma'am. Sagot pa nga ni Mang Isko. Nang biglang, Mama, play with us po! Mama, dito na po! Play po tayo kasama si Papa! magkasunod na sigaw nga nila 1 at 2. Lalapitan ko lang po sila, Mang Isko. Nakangiting sa adaman ni Allison, kaya tumango na nga lamang ang matanda. Siya naman ay naglakad na nga palapit sa mag-ama. Mama, gusto po namin dito. Pwede po bang dito na lang po tayo tumira kasama po si Papa? Malambing na sa adaman ni Tres nang makalapit na nga siya. Mama, help niyo po kaming gumawa ng malaking sandcastle. Wika nga ulit ni Uno. Nahihiyaman kay Cloud ay umupo pa rin siya sa buhanginan para nga sumali sa mga to. Mga hawak na nga rin sana si Allison ng buhangin pero aksidente nga niyang natamaan ang itinayo ng mag-aama kaya bigla itong gumuho. Mama naman eh! Halos sabay-sabay na reklamo nga ng triplets. Kaya mahinang natawa si Cloud. Wag na po kayong sumali, Mama. Hindi po kayo marunong. Wika pa nga ni Dos, kaya literal nga siyang napanganga. Si Cloud naman ay walang tigil sa pagtawa. Watch nyo na lang kami ni Mama para matuto po kayo. Sad pa nga ni Tres. Puti pa po si Papa, magaling gumawa po ng sandcastle. Si Mama po hindi marunong tapos tutumbahin pa po yung gawa namin. Git pa nga ni Uno. Napanguso na nga lamang si Allison bago nga bahagyang lumayo nga sa inaayos na sandcastle ng mga bata. Napalingon naman siya kay Cloud na lumapit sa kanya at nakangiting umupo sa tabi niya. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may mga anak tayo, Allison. Hindi lang isa, 3 pa. Mahinang sad pa nga ng lalaki habang pareho nga nilang pinapanood ang triplets na masayang naglalaro. Wala ako sa tabi mo nung pinagbuntis at iniluwal mo sila. Pero alam ko na hindi naging madali sa'yo ang lahat but you did great. Dagdag pa nga ng lalaki. Sa totoo lang hindi ko nga rin inakala na kaya ko eh. I mean, 3 bata ang nasa sinapupunan ko. I prepared for the worst. Pero sa awa ng Diyos, nailuwal ko naman sila ng maayos at healthy. Sagot nga ni Allison, hindi rin madali. Naalagaan nga sila ng sabay-sabay. Lalo na 3 sila at pare-pareho ng kalikutan at kakulitan. But at the end of the day, masaya sa pakiramdam na maging ina. Sobrang fulfilling ang pakiramdam. Dagdag ni Allison. Pero Allison, nandito na ako ngayon para tulungan ka na sa pag-aalaga sa kanila. Hindi ka nag-iisa, Allison. Puno ng sinseridad nga na wika nga ng lalaki. Kaya bahagya na nga lamang siyang napalingon at agad na nagtama ang kanilang mga mata. Sa mabilis na sulyap na yun ay tila napaso nga ang pagkatao nga ni Allison kaya mabilis nga siyang napaiwas ng tingin. Paano mo nga pala sinabi sa kanila nung gabing yun na ikaw ang papa nila? Kuryoso na tanong pa nga niya. Basta sinabi ko lang, bala ko sanang hintayin ka na magising para ikaw ang makapagpaliwanag sa kanila pero para kang si Sleeping Beauty kung matulog. Kaya hindi na ako nakapaghintay pa at ako na nga mismo ang nagsabi sa kanila. Sagot nga nito. At naniwala sila agad sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit naman hindi? Mula sa shape pa lang ng muka sa mata, ilong at labi, sa akin nila nakuha. Photocopy ko sila, Allison. Alam mo ba sobrang emosyonal ko ng gabing yon? Umiiyak habang yakap sila. Pero natawa ako bigla kasi nag-aaway sila. Kung sino daw ang kamukha ko. Sobrang cute nila and I can't get enough of their cuteness. Nakangiti na dagdag pa nga niya. Bakit nga pala ang galing nilang magtagalog kung sa China sila lumaki? Panguusisa pa nga ni Cloud. Tagalog namin silang kinakausap sa bahay. Yun ang naging desisyon ko kasi alam ko naman na darating ang araw. Nababalik nga kami dito sa Pinas at dito na magsasettle down.
Hindi ko gusto na mahirapan sila na mag-adjust. Kwento naman ni Allison. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na pumayag kang magpakasal sa ganong klase ng lalaki. Napapailing na saad na nga this time ni Cloud. Nung nasa China kami, sobrang buting tao ni Lyndon. Kaya naging mabuting magkaibigan din kami. Hindi ko siya gusto romantically, pero aaminin ko na panatag ang loob ko sa kanya. Kasi nga tanggap niya ang mga bata. Wala naman kasing ibang mahalaga sa akin kundi ang kapakanan nila. Paliwanag nga ni Allison. At isa pa, iniisip ko noon na wala naman nga akong magagawa sa desisyon ni Lolo. Kaya kung ipakakasal niya ako sa iba, might as well sa mabuting tao na. Dagdag pa nga niya. Nakakabitter isipin na may ibang magiging ama ang mga anak ko. Napapailing na saad naman ni Cloud. Pero hindi na mahalaga yun. Ang importante ay ako ang kasama nila ngayon. Dagdag pa nga nito. Muling napalingon si Allison kay Cloud dahil nga sa narinig. Ang importante nandito kayo ngayon at ako ang kasama nyo. Halos pabulong pero may halong lambing na saad pa nga nito. Kaya napalunok na nga lamang siya ng laway. At ngayon, hindi ako papayag na mawala at malayo pa kayo ulit sa akin. Dagdag pa nga nito. Ano nga palang mga pinagkabalan mo nitong mga nakaraang taon? Pag-iiba naman ni Allison ang usapan at nag-iwas pa nga ng tingin kasi para nga siyang nalulunod at naaakit sa lalim ng titig nga ni Cloud sa kanya. Nung umalis ka, kahit na mahirap nagpatuloy ako sa pag-aaral. After I graduated, natanggap ako bilang supervisor ng isang shipping company. Nag-ipon ako at nag-invest ng pakonti-konti sa iba't ibang kumpanya. After 2 years, nagawa kong makapagpatayo ng sarili kong shipping line. Hindi malaki at hindi agad na nakilala pero dahil sa pagtatiyaga, unti-unti ako nakakuha ng mga investors hanggang sa hindi ko na namalayan na heto na nga ako, owner ng DV Shipping Lines. Mahabang sagot nga ni Cloud na siyang nagpangiti nga kay Allison. Pamilyar siya sa DV Shipping Lines, ilang beses na nga niya itong nakita sa balita at nabasa sa mga articles na isa sa newest but fastest growing company sa bansa. Hindi siya makapaniwala na si Cloud ang nagmamay-ari nito. Pero hindi naman siya nagtataka dahil nga alam niya na masipag, matiyaga at matalino talaga ito. Deserve mo ang kung anong naabot mo. At ang lahat ng meron ka ngayon. Sagot nga niya. Mama, mamayang gabi po sa ibang room na po kami matutulog ni na 2 at 3. Wika nga ni Uno, kaya hindi na nga nakasagot pa si Cloud. At muli na nga lamang silang napalingon sa mga bata. Oo nga po mama, dahil big boy na po kami, sa ibang room na po kami. Wika naman ni Dos. Yun po kasi tinatawag nating privacy. Sad naman ni Tres, kaya lumukot nga ang noo niya at napalingon pa nga siya kay Cloud na nagpipigil nga ng tawa. Dahil big boy na po kami, dapat may privacy na po kami at dapat may privacy din po sina mama at papa. Wika ulit ni Dos, kaya napanganga siya. Ha? Nalilito na tanong niya. Basta mama, gusto po namin 3 baby sister ha. 3 na po kaming boys ni na 1 at 2 kaya 3 baby sisters naman po ang next project niyo ni Papa. Wika nga ni Tres, kaya napasinghap na nga lamang siya. Ano bang sinasabi niyo? Ano bang baby sister? Na project ang sinasabi niyo? Wika nga ulit ni Uno. Good luck po Mama, Papa! Malawat nang itinasad naman ang inosenteng si Dos. Fighting! Mama, Papa! Sagot naman ni Tres. Tinignan naman ang masama ni Allison si Cloud, pero nagkibit balikat na nga lamang ang lalaki habang natatawa pa rin. Kung ano-anong kalokohan ang tinuturo mo sa mga bata, anong project ang tingin mo dito? Schoolworks? Hindi makapaniwalang saad niya. Nagre-request ang mga anak natin. Alangan naman na sabihin kong hindi, di ba? Natatawa na nga lamang na wika nga ni Cloud. Kaya tinuruan mo ng kalokohan. Kiit naman ang babae. Bata pa naman ang mga anak natin.
Hindi pa nila alam at naiintindihan yan. Natatawa na sad ni Cloud. Pero malay natin mangyari. Nakaisip pa nga na bulungan nito. Kaya agad na hinampas nga ni Allison ang braso nga nito. Cloud, ano ba? Pagbabawal pa nga nito pero namumula na nga ang buong katawan sa kahihiyan. Joke lang. Ito naman ang sungit. Natatawa na saad nga ni Cloud. Pero ayaw mong subukan? Malay natin. Triplets ulit na baby girl lang. Hindi na nagawang ituloy pa ni Cloud. Ang sasabihin kasi tinakpan na nga ni Allison ang bibig niya. Cloud naman eh. Hiyang-hiya at pulang-pula nga. Ang mukha na reklamo pa nga niya. Saglit pa nga silang natigilan at nagkatitigan pero sabay na nga lamang ding natawa sa huli. At ang araw na yon ay tahimik na isla na puno nga ng saya dahil nga sa kanilang mga asaran at kulitan. Pakiramdam nga ni Allison kahit na papaano buo na talaga ang pamilya niya. Isang bagay na matagal na nga niyang hinagad at pinangarap para sa mga bata. Mas naging maayos pa nga ang mga sumunod na araw. Pilit pinapaniwala nga ni Allison ang sarili na masaya lang siya para sa mga anak niya. Nasa wakas nga ay kilala at kasama na nga ng mga ito ang ama nila. Pero sa bawat araw na lumilipas na nasa isla nga sila, nahihirapan na nga siyang itago ang totoo na magiging siya ay sobrang saya rin. Nakasama nga niya si Cloud. Ang akala niya ay nakamove on na nga siya sa lalaki. Pero napagtanto niya, mayong pagmamahal at nararamdaman niya para kay Cloud noon ay natulog lang pala pansamantala sa isang bahagi ng puso niya. At ngayong magkakasama na nga sila, pakiramdam niya unti-unti na naman yung nagigising. Pagkatapos ng lahat ng to, pagkabalik natin sa Manila, anong plano mo? Tanong pa nga ni Cloud kay Allison isang gabi habang nakayapak nga silang naglalakad sa dalampasigan. Hinahayaan ng mga paa na mabasa ng tubig dagat habang ang mga anak nila ay natutulog na. Gaya pa rin ng dati, alagaan ng mga bata. Saad nga niya at napabuntong hininga. Alam mo sa totoo lang, wala namang problema sa akin na alagaan sina 1, 2, 3 kasi alam ko na responsibilidad ko yun at masaya ako sa ginagawa ko. Pero gusto ko rin na magkaroon ng sarili kong income habang ginagawa yun. Dagdag pa nga niya. Why don't you look for a job then? O kung hindi kaya, bakit hindi ka magtayo ng sarili mong negosyo? Hindi ba lagi mong sinasabi sa akin dati na pangarap mong magkaroon ng sarili mong bake shop? Saad pa nga ni Cloud kay Allison kaya napangiti na nga lamang siya at agad tumango. Masaya siya na naaalala pa nga ng lalaki ang sinasabi niyang pangarap niya. Naaalala mo pa pala yun? Well, ayaw ni Lolo na magtrabaho ako o kahit na magtayo lang ng sarili kong negosyo. Galit na galit siya sa akin dati nung nalaman niya na nagdadalang tao na ako. Medyo malayo nga rin ang loob niya sa mga bata eh. Pero ngayon, gusto niya na wala akong ibang gawin kundi ang alagaan ng mga bata. Habang hinahanapan niya ako ng mapapangasawa na may dugong Chinese din. Kasi gano'n naman daw talaga dapat ang role ng babae. Sa bahay lang. Nag-aalaga ng anak at asawa. May halong lungkot na dagdag pa nga niya. Wala naman akong nakalimutan tungkol sa'yo. Sagot nga ni Cloud. Kaya napalingon nga siya dito. Alam mo Allison, subukan mo naman na piliin ang sarili mo minsan. Hindi yung lagi ka nalang nakikinig sa lolo mo. Wala namang mali. Napakinggan at respetuhin mo sila. Kasi nga pamilya mo sila. Pero parang hindi naman ata tama na lagi mo nalang sinasakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Do you want me to help you? Tanong pa nga nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Allison. Pwede kitang bigyan ng trabaho. Nakangiti na sagot nga ni Cloud. Kaya kong kumbinsihin ang mga magulang mo para pumayag sila. I mean, hindi sa nanunumbat ako pero pagkatapos itong tulong na ginawa ko sa kanila, sa tingin ko, hindi nila ako maihindian. Confident na sabi pa nga ng lalaki. Talaga? Anong trabaho?
May halong excitement na tanong nga ni Allison. Full-time housewife ko. Complete benefits. Sa'yo pa lahat ng income ko, may bonus ka pang yakap at halik kahit na kailan mo gusto, kahit araw-arawin pa natin. May halong landi pa nga na pagbibiro pa nga ni Cloud, kaya malakas na nga lamang na natawa si Allison. Alam mo, puro ka naman kalokohan eh. Paano kung seryoso pala ako? Seryosong tanong nga ni Cloud. Kaya napalunok na nga lamang ng laway ang babae. Saglit siyang napatitig nga sa gwapong mukha ng lalaki bago nag-iwas ng tingin. Tigilan mo na nga yung kalokohan mo. Ani at pilit pang tumawa kunwari. Seryoso ako na gusto kitang maging asawa, Allison. Seryoso ako na gusto kong mabigyan ng buong pamilya ang mga anak natin. Ang tanging kalokohan lang naman na sinabi ko ay gagawin kitang full-time housewife kasi nga wala akong balak na hawakan ka sa leeg. Kung sakaling maging asawa man kita, hahayaan kitang gawin ang kahit na anumang gusto mo o magpapasaya sa'yo. At susuportahan kita. Seryosong saad pa nga ni Cloud. Pero Cloud, hindi ba masyadong mabilis naman yata para pag-usapan ang tungkol dito? I mean, mahigit 1 linggo pa lang mula nang magkita tayo ulit. At ang daming taon ang lumipas at alam ko na marami na ring nagbago. May halong kaba pa nga, nasagot niya. Maraming taon na ang lumipas pero kahit na kailan, hindi nagbagong nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi inaalagaan ko yun. Bakit, Allison? Nagbago na ba ang nararamdaman mo para sa akin? Sad pa nga ni Cloud. Saglit pa nga itong huminto sa paglalakad para maharap nga ang babae. Hindi ko alam, Cloud. Mahina nga ang boses na sagot niya. Natatakot na umamin sa totoong nararamdaman at hindi nga niya alam kung bakit. Pasensya na, Allison. Hindi ko gusto na ma-pressure ka. Hindi bale, marami pa naman akong pagkakataon para patunayan sa'yo na sincere ako. Sad pa nga ni Cloud. Tapos ay binigyan pa nga niya ng isang matamis na ngiti si Allison. Babalik na tayo ng Manila bukas, Allison. Dagdag pa nga niya. Bagay na gumulat nga kay Allison. Alis na tayo dito? I mean, okay na ba ang lahat? Tanong nga niya. Agad pa nga siyang nakaramdam ng hiya nang mapagtanto na parang sinasabi nga niyang nabitin pa nga siya sa mga araw na magkakasama nga sila dito. Nakahanap na kami ng sapat na ebidensya na magdidiin sa mga tan. Pero kung gusto mong manatili pa rito, wala namang kaso sa akin, you can stay here with our kids. Habang tinutulungan ko ang mga magulang mo sa kaso, babalik din ako kaagad dito pagkatapos. Wika nga ni Cloud. Hindi, okay lang, bumalik na tayo. Sad naman ni Allison at pilit na nga lamang nang umiti. Halika na, medyo late na rin kasi. Magpapahinga na tayo. Wika nga ni Allison. Tapos sabay na nga silang naglakad pabalik sa malaking bahay. Nang gabing yon, hindi makatulog nga si Allison, iniisip pa nga rin kasi niya yung mga sinabi nga sa kanya ni Cloud. Na gusto daw nga siya nitong maging asawa at seryoso nga ito. Hindi tuloy niya maiwasang itanong sa sarili na paano kung hindi nga siya natakot kagabi at umamin na pareho pa rin talaga sila ng nararamdaman. Magiging engaged na ba sila? Hindi niya alam pero ang ideyang yun ay nagdudulot nga ng kakaibang excitement sa kanya. Umabot nga siya ng madaling araw, kakaisip tungkol nga sa bagay na yun. Hanggang sa hindi na nga niya namalayan na nakatulog na rin siya. Good morning po, Mama! Kising na po! Mama, kakain na po tayo ng breakfast! Mama, si Papa po! Nag-cook po ng breakfast, ang galing po ni Papa! Excited naman at sunod-sunod na wika nga nila 1, 2 at 3. Mama, kapag lumaki na po kami, gusto po naming maging kagaya po ni Papa. Dagdag pa nga ni Uno. Oo mga anak, tularan niyo ang papa niyo. Mabait, responsable at masipag, halos lahat ng magandang asal nasa kanya na. Kaya sana lumaki kayo na kagaya niya. Nakangiti at wala nga sa sarili. Nabulong naman ni Allison. Mama, gumawa po ba kayo ng project ni Papa kagabi? Inosente nga.
Natanong nga ni Dos, kaya mabilis ngang napaupo sa kama dala nga ng gulat. Mga anak, bumaba na kayo doon at susunod ako. Sad na nga lamang niya. Alam kasi niya kung ano nga ang project na tinutukoy ng mga to. Dahil yun nga ang sinasabi nga nila ng mga kapatid. Okay po mama, hurry up po ah. Nakangiti at malambing na nga lamang na wika ni Tres. Bago bumaba nga sa kama, ang mga batay humalik na nga muna sila isa-isa sa pisngi niya. Bagay nga na nagpangiti sa kanya tapos ay bumaba na nga ang mga ito para puntahan ang papa nila. Mahinang napabuntong hininga na nga lamang si Allison bago tumayo sa kama at nagpa siyang maghilamos na. Nang matapos ay bumaba na nga rin at naabutan pa nga sa hapag ang mag-aama. Good morning! Nakangiti at may halong lambing na saad pa nga ni Cloud. Kaya ngumiti na nga lamang siya at marahang tumango. Papa, kiss niyo po si Mama. Wika nga ni Uno kaya nagkatinginan nga sila. Turo po kasi sa amin ni Mama na dapat po laging merong good night kiss at saka good morning kiss eh. Segunda naman ni Dos. Nag-kiss na po kami sa kanya kanina, kaya kiss niyo na rin po siya Papa. Sada man ni Tres. Namula na naman ang mukha ni Allison at napalingon pa nga kinamang iskwat sa mga guards na nagpipigil na nga lamang ng tawa dahil sa kakulitan nga ng mga matatalinong bata. Paano ba yan? Nagre-request ang mga anak natin. Nakangiti pero makahulugan na saad naman ni Cloud. Kahit pa ang totoo ay na-excite nga siya sa narinig. Lubos siyang nagpapasalamat sa kakulitan ng mga anak nila. Kasi nga ang daming advantage nito at isa na nga doon ay nagkakaroon nga siya ng chance na maka-score either yakap o halik sa pisngi kay Allison. Sige ka, magtatampo ang mga bata kapag hindi ka pumayag. Nakangisi at natatawa nga na saad nga ni Cloud, kaya napailing na nga lamang si Allison bago tumango. Sa pisngi lang, bulong pa nga ni Allison nang makalapit na nga sa kanyang lalaki. Natawa na naman si Cloud bago mabilis na yumuko at ninakawan nga ng mabilis at mababaw na halik sa labi si Allison. Gulat na gulat nga si Allison sa nangyari at saglit pang natulala. Sabi ko sa pisngi lang, bulong pa nga niya nang makabawi na. Sorry hindi ko narinig eh. Akala ko kasi ang sabi mo sa labi. Natatawa na dahilan pa nga ni Cloud, kahit pa narinig naman talaga niya. Sa huli, napailing na nga lamang si Allison bago umupo na nga rin sa hapag at masabayan nga sa pagkain ng agahan ng mga mag-ama. Mapa! Malawak ang ngiting sigaw nga ni Allison nang nakauwi na nga sila pagkapasok nga nila ng mga bata sa bahay. Kasama ni na Cloud at Mang Isko ay naabutan nila ang mga magulang niya na nakaupo sa sofa. Tila ba hinihintay talaga ang pagdating nila? Kamusta po? Ano pong nangyari? Tanong nga niya pagkatapos ngang yumakap sa mga to. Everything's okay now anak. Nakakulong na ang magamang sina Leonardo at Lyndon Tan. Patong-patong na kasong hinaharap nila ngayon. Sagot nga ng mama niya. Misappropriation of funds, embezzlement, attempted kidnapping, napapailing na nga lamang na saad ng papa niya. God, hindi ako makapaniwala na muntikan ka na naming ipakasal si isang kriminal. Dagdag pa nga nito. Kasalanan to ng papa mo eh. Kung hindi lang kasi niya pinipilit na hinahawakan sa leeg si Allison, hindi naman mangyayari to. Gihit pa nga ng mama ni Allison. Sigurado po ba na makukulong na talaga sila? Tanong nga ni Allison. Kaya tumango na nga lamang ang mga magulang niya. Thanks to Mr. Cloud de la Vega. Ang laki ng naging tulong niya para makahanap ng sapat na ebidensya na magdidiin sa mag-ama na yun. Wake up pa nga ng papa niya bago nilingon nga si Mang Isko. Maraming salamat din Isko sa pagtulong sa amin. Nakangiti na saad pa nga nito. Wala po yun sir. Sagot naman ni Mang Isko. Sinubukan ng mga ta na mag-take advantage dahil alam nila na hindi maayos ang lagay ng negosyo natin ngayon. Ang Chen Furnitures. Dahil yun sa 3 cargo ships na lumubog. Grabe, kung kailan nga nalulugmok na tayo saka pa magte-take advantage. Sad pa nga nito. Again,
Thanks to Cloud kasi nalaman namin napakana din ng mag-amang yon ang nangyari. Mabutit nakahanap ng ebidensya. Sinabotahin nila ang mga cargo ships natin para mangyari yon. Wala silang mga puso at konsensya. Mabuti nga at sa kulungan na ngayon ang bagsak nila. Dagdag pa nga nito. Cloud, iho, maraming salamat. Habang buhay naming tatanawing malaking utang na loob ang nagawa mo para sa pamilya namin. Nakangiti na saad pa nga ng mama nga ni Allison. Ginawa ko lang po ang alam kong tama, ma'am. At pinrotektahan ko lang din po ang mga anak namin ni Allison. Magalang na saad nga ni Cloud, kaya saglit na natigilan nga ang mga magulang ni Allison. I also think we owe you an apology. Alam namin na malaking naging parte namin kung bakit nagkahiwalay kayo ni Allison. Wala kaming nagawa para sa inyo kasi matagal kaming naniwala na bawat salita at desisyon ng lolo niya ang batas sa pamilya namin. Pero heto ka ngayon, tinutulungan mo pa rin kami. Sa halip na magalit ka sa amin. Sad pa nga ng papa ni Allison. Wala na po sa akin ang mga nangyari. Nagkalayo po kami ni Allison at nagkasakitan pero ang mahalaga lang po sa akin ngayon, kasama ko na po ang mga anak namin. At si Allison. Sagot ulit ni Cloud. Tungkol po pala sa mga cargo ships nyo na lumubog, ano pa palang balak nyo ngayon? Tanong pa nga niya. Hindi ko rin alam, iho. Hindi kaya ng Chen Furniture na bumili ng mga bago dahil nga sa laki ng perang nawala sa amin. Pansamantala muna siguro kaming hindi makakapag-export ng mga produkto sa ibang bansa. Nakakalungkot dahil malaking pera ang ipinasok nun sa negosyo namin pero wala naman na kaming magagawa pa. Sagot nga nito. Pwede po akong tumulong. Sad nga ni Cloud, kaya napatingin na nga lamang sa kanya ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ng papa ni Allison. Shipping company po ang negosyo ko. Panimula niya. I mean, pwede po tayong magkaroon ng partnership, that way patuloy pa rin po ang pagdadeliver nyo ng products sa iba't ibang bansa. Hindi na magiging katulad ng dati na sa Chen Furnitures lang ang kita. Sa puntong to, ito ay mabibigyan ng percentage or commission ang DV Shipping Lines pero hindi po ba mas okay yon kesa sa matigil na lang basta-basta ang pag-ship nyo ng products abroad? Paliwanag pa nga nito. Hindi ba nakakahiya? Lalo na ang dami mo nang naitulong sa pamilya namin. May halong pag-aalangan pa nga na tanong nga ng papa ni Allison. Magbe-benefit din naman po ang company ko dito, sir. Nakangiti na saad nga ni Cloud. Uutusan ko po ang sekretarya ko na mag-send ng business proposal sa inyo as soon as possible para mabasa at ma-review nyo na rin po ang terms. Dagdag pa nga ni Cloud. Kaya nagkatinginan na nga lamang ang mga magulang ni Allison at nakangiti pang napahawak na nga lamang sa kamay ng isa't isa na para bang masaya nga sila sa narinig. Maraming salamat talaga, Claudiho. Wika naman ng mama ni Allison. Nagpatuloy pa nga ng ilang minuto ang pag-uusap nila tungkol doon hanggang sa nagpaalam na nga si Cloud na alis na. Nakiusap pa nga kung pwede nga niyang isama ang mag-iina at pumayag naman ang mga magulang nga ni Allison. Saan ba tayo pupunta? Tanong nga ni Allison nung nasa biyahe na nga sila. Magkatabi nga sila ni Cloud sa harap nga habang ang triplets nila ay nasa backseat. Basta makikita mo rin. Nakangiti na sagot nga nito. Sa tingin mo, nagkaroon ba ako ng pogi points sa mga magulang mo kaninang nag-offer ako ng partnership sa DV Shipping Line at Chen Furniture? Natatawa pa nga na tanong nga ni Cloud. Bakit ka nag-iipon ng pogi points? Tanong kunwari naman ni Allison kahit pa alam naman talaga niya ang ibig sabihin ni Cloud. Siyempre, gusto kong isipin nila na ako ang the best son-in-law. Nakangiti na sagot pa nga nito. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Allison dahil sa narinig. Son-in-law agad? Ni hindi ka pa nga naniligaw eh. Natatawa na nga lamang na biro nga ni Allison pero agad ding natigilan nang mapagtanto na parang sinasabi nga na naghihintay nga siya na maniligaw nga si Cloud sa kanya. Teka, indirectly mo bang sinasabi sa akin na ligawan dapat kita? Nakangisi na tanong pa nga ni Cloud kaya napasapo na nga lamang ng noo si Allison kasi tama nga ang naisip niya. Hindi no, wala kaya akong sinabing ganun. Sad na nga lamang niya.
Depensa pa nga niya at tumingin na nga lamang sa labas. Huwag kang mag-alala, Allison. Kasi kahit pa maging tayo na kahit pa kasal na tayo, maging mag-asawa at kahit pa 12 na ang mga anak natin, araw-araw pa rin kitang liligawan. Nakangiti at may halong wika naman ni Cloud. Talaga po, Papa? Liligawan niyo po si Mama? Yay! Masayang saad ng batang si Uno na nasa backseat. At 12 po na anak? Ibig sabihin po ba na yun po ang ibibigay niyo po na kapatid sa amin? Yay ulit! Masayang saad naman ng batang si Dos, kaya natawa na nga lamang si Cloud. Si Allison naman ay napanganga. 6 baby sisters and 3 baby brothers po, Mama, Papa ha. Para 6 boys po kami in total. Tapos 6 din po ang girls. Wika naman ni Tres. Hindi na nga nakasagot pa si Allison nang makita na pinasok nga ni Cloud ng sasakyan sa gate ng isang malaking bahay. Pagkahinto nga ng sasakyan, sabay-sabay nga silang lahat na bumaba at naglakad nga papasok sa loob. Kaninong bahay ito? May halong kaba na tanong pa nga ni Allison. Binili ko nung nalaman ko na may anak tayo. Hindi ako sigurado kung magiging buo tayo pero nagbabaka sakali ako. Nakapangalan ito kina 1, 2, 3. Nakangiti na saad nga ni Cloud. Napakagat na nga lamang na ibabang labi si Allison at may namuong luha nga sa mga mata niya nang ma-realize kung gaano nga ka-selfless magmahal si Cloud. Mula noon sobra na nga itong maalaga at mapagbigay. Sobrang buti nga niyang tao. Kaya hindi talaga maintindihan ni Allison kung bakit patuloy nga siyang nagpapadala sa takot. Gayong alam naman niya na kayang-kaya naman na silang protektahan ni Cloud ngayon. Wow! Ang ganda po ng house! Dito na po tayo titira. Okay lang po kahit saan po tumira basta kasama po namin sina Mama at Papa. Sunod-sunod pa nga at nakangiting wika nga nila 1, 2 at 3. Kaya parang may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Allison. Kasi alam niya, nasabik din talaga ang mga anak niya sa isang buong pamilya. Pero kung ano man ang magiging desisyon nga niya ngayon, hindi lang yun para sa mga bata, para rin sa kanya. Kasi gusto ulit niya na maranasang maging masaya kasama nga si Cloud gaya ng dati, na maibalik ang naudlot nga nilang pagmamahalan. Cloud, sorry ulit kung basta na lang kitang iniwan dati Dahil lang natatakot ako sa mga pwedeng gawin sa'yo ni Lolo. Naluluha ang mata na wika nga ni Allison. Wala na sa akin yun, Allison. Naintindihan ko naman na pinoprotektahan mo lang ako at ang pamilya ko. So stop thinking too much about it, okay? Malambing at nakangiting saad naman ni Cloud. Tama ka, Cloud. Ang tagal kong naging sunod-sunuran kay Lolo na umabot sa puntong hindi ko na alam kung totoong masaya pa ba ako o hindi na. Ang tagal ko ring natakot na ma-disappoint ko sila. Dahil sa takot na yon, nasaktan din kita. At sa puntong to ayoko na talaga matakot. Maluha-luha nga ang mata na saad niya. Anong ibig mong sabihin? Malakas ang tibok ng puso na tanong nga ni Cloud. Gusto kong maging masaya kasama ka. Kasama ang mga anak natin. Kaya kung wala ka pang balak na manligaw sa akin, sige, ako na mismong manliligaw sa'yo para na rin makabawi ako sa'yo. Naiiyak pero natatawa rin na saad ng babae. Malakas namang napahagalpak ng tawa nga si Cloud bago mabilis na lumapit nga kay Allison. Sa isang igla pa yumuko nga siya, tinalikan nga sa labi si Allison. Nung una, mababaw na halik lang yun. Hanggang sa unti-unti na nga na lumalim. Pansamantalang nawala nga sa isip nila na kasama pala nila ang mga bata. Kung hindi lang talaga nila narinig ang paghagik-gik ng mga to, ay hindi sila babalik sa reality. Napalingon sila sa mga to at nakita nila na nakatakip nga ang mga kamay nila sa mga mata nila. Pero may siwang at halatang sumisilip naman. Go ahead, Mama at Papa, tuloy niyo lang po. Wala po kaming nakikita, don't mind us, Papa, Mama. Promise po, wala po kaming nakikita, mag-kiss lang po kayo ulit. Wika nga nila 1, 2 sa 3. Sabay na natawa sina Cloud at Allison dahil sa kakulitan nga at kakitan ng mga anak nila. Nakangiti namang niyakap nga ni Cloud si Allison para mas ipadama sa babayang nararamdaman niya.
Hindi ako perpekto, pero gagawin ko ang makakaya ko para mahalin, maalagaan at mapasaya ko kayo ng mga anak natin sa paraang alam ko. Puno ng lambing na bulong pa nga nito. Sa puntong to, hindi ako papayag na malayo pa kayo sa akin. Poprotektahan at ipaglalaban ko kayo kahit na kanino. Dagdag pa nga niya. Wala na po bang kiss, Mama, Papa? Tapos na po. Ang bilis naman po. Muling napalingon sa triplets na nakatakip pa rin ang mga mata. Group hug! Masayang sigaw naman ni Teres bago sumali nga sa yakapan nila. Kaya mabilis ding lumapit nga sina Uno at Dos para sumali na nga rin sa group hug. Pagkatapos noon, nililibot nga ni Cloud ang mag-iina niya sa bagong bahay na nabili nga niya para ipakita nga sa mga to ang mga magiging kwarto nga nila at kung ano-ano pa. Habang ginagawa nila yun ay masaya at nakangiti nga nilang pinag-uusapan ng mga plano nila sa hinaharap. Kapag dito na nga sila nakatira, nanatili sila doon ng halos 1 oras bago nagpasya na ihatid na nga ni Cloud ang mag-iina pa uwi. Hindi na ako makapaghintay na sa iisang bahay na lang ang uuwian natin. Nakangiti na saad pa nga ni Cloud nang makabalik na nga sila sa bahay ni na Allison. Ako rin, Cloud. Nahihiya pero nakangiti na nga rin na sagot ni Allison bago binuksan ang pinto ng bahay. Hindi nga nakasagot pa si Cloud. Nagulat silang pareho ni Allison nang makita kasi nila sa salang mga magulang ni Allison kasama ang lolo nga nito. Where have you been, Allison? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Seryosong wika nga ng lolo niya. Pa, hindi ba't sinabi ko naman na kasama nila si Cloud? Pati na rin ang mga bata kasama. Wika naman ang papa ni Allison. Mga apo, hali kayo. Sama muna kayo kay Lola. Mahinahon naman, nasaad nga ng mama ni Allison at sinama nga ang mga bata papunta sa labas na para bang alam na nga niyang hindi maganda ang mangyayari. Mr. De La Vega, I've heard na malaki ang naitulong mo sa pamilya namin. To be honest, I'm thankful but I hope na ginawa mo lang yon para protektahan ang mga bata. Seryosong wika pa nga nito. Ginawa ko po yun para maprotektahan ang mag-iina ko, sir. Sagot nga ni Cloud ng matapang. Mag-iina? You're funny. Sarkastikong wika naman ng lolo ni Allison. Wait, you're not thinking na dahil sa ginawa mo papayag na akong maging kayo, tama ba? Dagdag pa nga nito kaya nagtiimbagang na nga lamang si Cloud. Pa, stop it. Pagpigil naman ng papa ni Allison. Listen, Mr. Del Vega. You may have the money now pero wala ka pa ring dugong Chinese. Giit pa nga ng lolo nito. Speaking of, nakausap ko na si Mr. and Mrs. Chua, willing sila na makilala si Allison para sa anak nilang si Andre Chua. Dagdag pa nga nito. Paano ba? Hindi ka pa ba nadadala na muntikan mo nang ipakasal ang anak namin sa kriminal? Naiinis na saad pa nga ng papa ni Allison. Shut up, Ricardo. Sigaw nga nito bago tumingin nga kay Allison. Dadalhin ko sila dito bukas kaya huwag kayong aalis sa mga bata. Dagdag pa nga nito at mariin namang napapikit si Allison dahil nga sa narinig. Ayoko po. Mababa ang boses. Nasaad ni Allison maya-maya pa. I'm afraid na hindi ikaw ang magdedesisyon yan. You will meet them whether you like it or not, Allison. Pasalamat ka nga tayos lang sa kanila kahit may 3 anak ka na. Mariinasad pa nga ng lolo nito. Kahit na minsan, hindi ko po nagawang magdesisyon para sa sarili ko but this time, pipiliin ko po ang alam kong makakapagpasaya sa akin, lolo. Naiiyak nga na saad ni Allison. Sorry po, lolo. Mahal ko po kayo at sobra ko po kayong nirerespeto pero hindi ko po papayagan na mangyari ito ulit. Magpakasal sa lalaki na hindi ko naman kilala at gusto. Nandito po ang ama ng anak ko. Willing po siya na alagaan at mahalin kami ng mga bata. Hindi po ako magpapakasal sa iba. Lalo na kung hindi kay Cloud dahil siya ang mahal ko. Matapang naman, nasaad ni Allison this time. Are you out of your mind? Hindi ako makakapayag sa ganito. Galit na sigaw naman ang lolo ni Allison na napatayo pa. Lo, mula noon kayo na pong nagdesisyon para sa pamilyang to. At ni minsan po, naisip niyo po ba? Kung masaya kami sa mga gusto niyo? Minsan na po ako nagpabulat sa takot. At mas pinili ko na masaktan
at saktan din ang lalaking mahal ko. Kasi yun ang gusto nyo. Pero pasensya na po talaga kasi hindi na mangyayari ulit yun. Lumuluha ang mata na saad pa nga niya tapos ay matapang pang hinawakan ang kamay ni Cloud kaya napangiti ang lalaki sa tuwa. Hindi niyo man po nagustuhan itong desisyon ko. Magalit man po kayo sa akin at itakwil niyo man ako. Okay lang po. Maintindihan ko. Pero paninindigan ko po itong desisyon ko. Hindi lang po para sa akin pero para na rin po sa mga anak namin ni Cloud na matagal na pong naghangad ng isang buong pamilya kasama ang totoong ama nila. Tagdag pa nga niya. With all due respect po sir, alam ko naman po ang ginagawa niyo. Kasi iniisip niyo lang naman po kung ano ang mas makabubuti para sa pamilya niyo. Wala man po akong dugong Chinese pero kaya ko pong mahalin na talaga ng mag-iina ko. Wika naman ni Cloud. No, I won't let this happen. Hindi ako papayag na sirain niyo ang tradisyon ng pamilya ko. Saad pa nga ng lolo ni Allison. Pa, please lang, tumigil na po kayo. At suportahan niyo na lang po ang apo niyo. Saad naman ng papa ni Allison. Anak, piliin mo kung saan kayo magiging masaya ng mga bata. Nandito lang kami ng mama mo para suportahan kayo. Wika naman ng papa ni Allison bagay na nagpangiti nga sa kanilang dalawa ni Cloud. Salamat po sir. Saad nga ni Cloud. Kung ganon, ngayon din po hihingin ko na sa inyo ang kamay ni Allison. Masyado na po kaming matagal na nagkahiwalay at ayoko na pong magsayang pa ng kahit na ilang segundo lang na hindi ko po sila nakakasama ng mga anak namin. Pinapangako ko po na aalagaan at mamahalin ko po sila na parang mga prinsesa at reyna. Hindi ko po gagawin ang mga bagay na alam kong makakasakit sa kanila. Kaya pwede ko na po bang gawin na reyna ko at prinsesa nyo ang mga apo at anak nyo? Mahabang saad pa nga ni Cloud. Hindi maalis ang ngiti nga sa labi ni Allison habang patuloy sa pagluha nga ang mga mata. Mas lalo pa nga siyang napaiyak nang naluluha nga ring tumango bilang pagsang-ayon ng papa niya. This is unbelievable. You will never get my blessing. Galit pa rin natura naman ang lolo ni Allison bago padabog na naglakad nga palabas ng bahay. Ganon pa man hinayaan na nga lamang muna nila ito. Alam naman kasi nila na ang taong sarado ang isip ay hindi nakakarinig ng kahit na anong paliwanag. Nakangiti namang hinarap nga ni Cloud si Allison tapos ay marahan nga niyang pinunasan ang luha sa magkabilang pisngi ng babae. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo kong ipaglaban sa lolo mo. Pulong pa nga ni Cloud. Bagay na matagal ko na dapat na ginawa. Nakangiti pero emosyonal pa rin na sagot nga ni Allison. It took me long enough pero ikaw ang rason kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob na piliin sa puntong to ang bagay na makakapagpasaya sa akin. You have given me strength. Dagdag pa nga ni Allison. It doesn't matter now. Ang importante ngayon, engaged na tayo. Wala akong dalang singsing kasi biglaan pero bukas sa bukas bibili ako agad. Dadalhin ko rin dito ang pamilya ko para makapamanhikan na nga rin kami sa inyo. Naluluha nga rin ang mata na wika nga ni Cloud. Wala akong pakialam sa singsing, Cloud. Kahit pa street foods lang ang ibigay mo sa akin, okay na. Masaya ako na kahit na ano basta ikaw ang kasama ko. Sagot nga ni Allison kaya sabay nga silang natawa bago niyakap nga ang isa't isa. Naalala nga ni Cloud na hindi nga pala materialistic si Allison kahit noon pang estudyante pa lang sila at namamasada pa lang siya ng trike bilang sideline ay nakontento na nga si Allison sa mga kaya nga niyang ibigay. But things have changed now. Kaya kahit pa hindi humingi sa kanya nang kahit na ano si Allison at ang mga anak nila ibibigay niya sa mga ito ang kaya nga niyang ibigay. Ibibigay niya sa mag-iina niya ang mundo na sa tingin niya ay deserve nga nila. Yan ang pinapangako niya. Naging maayos nga at magaan naman ang sumunod pang araw. Lalo na nang namanhikan na nga ang mga pamilya nga ni Cloud kina Allison at naging legal na nga talaga ang engagement nila. Ang lolo nga ni Allison, hindi pa rin sila pinapansin.
Ganun pa man, umaasa sila na isang araw matatanggap din sila nito. Pagkatapos lang ng halos 2 buwang preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sina Allison at Cloud sa wakas. Natuwa sila kasi dumalo nga ang lolo ni Allison. Hindi nila ito kinausap pero hindi rin naman ito ng gulo. Tahimik lang ito buong oras at tahimik ding umalis. Pagkatapos ay nagbigay pa ng regalo. Kaya naman naniniwala sila na malapit na nga rin silang matanggap nito dahil yun na nga ang umpisa. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa para kina Allison at Cloud. Pero masaya sila kasi alam nga nila na sabay at magkasama nga silang natututo. May mga pagkakataon na nagkakatapuhan sila pero hindi naman nila hinahayaan na lumaki yun at maging gulo. At pagkatapos ng halos 2 taon na pagsasama bilang mag-asawa at isang buong pamilya, muli silang biniyayaan ng isa pang supling, isang baby boy ulit na pinangalanan naman nilang Fort. Mama, Papa, mali po ang project na nagawa niyo. Sad nga ng anak nilang si Uno isang gabi habang pare-parehong binabantayan nga ng triplets ang kapatid nga nila sa kwarto. Pero okay lang po, Mama at Papa, kasi love pa rin po namin siya. Nakangiti na wika naman ni Dos. Alagaan po namin siya, Mama. Basta sa next project niyo po, dapat baby girl na po, ha? Wika naman ni Tres. Kasabay nga nang natawa nga ang dalawa. E paano kung baby boy ulit ang susunod? Natatawa na tanong nga ni Cloud sa mga bata. Okay lang po, Papa, basta hindi po kayo titigil ni Mama hanggat hindi po kami nabibigyan ng baby sister. Sagot naman ni Uno. Malakas na natawa nga si Cloud sa narinig. Tapos ay makahulugan pa ngang tumingin sa asawa niya at kumindat. Si Allison naman ay napailing na nga lamang dahil nasanay na nga siya na nagkakasundo nga sa mga kalokohan ng mag-aama niya. Napangiti naman siya nang bigla siyang niyakap ni Cloud. Habang pareho nga nilang pinapanood ang triplets na nakatingin nga at binabantayan nga ang bunso nga nilang kapatid. Tingin mo, okay lang ba ang mga anak natin kung iiwan natin sila dito? Tanong nga ni Cloud. Napakunot noo si Allison. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Nalilito na tanong nga ni Allison. Sa kwarto natin gagawin na natin ang next project. Nagre-request sila ng baby girl eh. Nagbibiro pa nga na bulong nga ni Cloud, kaya sabay na nga lamang silang natawa. Baliw ka talaga. Kaya, yang mga anak mo puro rin kalokohan. Natatawa na sagot na nga lamang niya. Tapos, ay mas lumawak pa nga ngiti niya nang masinigpitan pa nga ni Cloud ang pagkakayakap sa kanya. Salamat kasi tinupad mo ang pangarap ko na makabuo ng sarili kong pamilya. Kasama ka. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin, Allison. At hindi ako magsasawa na sabihin yun ng paulit-ulit sa'yo. Malambing na bulong pa nga niya rito. Salamat din kasi hindi ka nagsasawang ipaalala at iparamdam sa amin ang pagmamahal mo. Mahal na mahal ko rin kayo ng mga anak natin. Nakangiti na sagot naman ni Allison. Alam ni Allison na hindi pa nga dito natatapos ang kwento ng buhay nila. Bagkus, ito pa lang ang tunay na simula at handa na nga siyang tahakin ang bagong yugto na kasama ang pamilya na binuo nila ni Cloud. Basta alam niyang kasama nga niya ang pamilya niya. Naniniwala siya na wala nga silang hindi malalampasan. Simple man para sa iba ang naging kwento nga ng buhay nila. Marami naman silang mga magagandang aral na natutunan. At ang mga magagandang aral na yun, ituturing nila sa mga anak nila, sa mga magiging anak pa, at kahit sa mga magiging apo pa nila sa hinaharap. At sana gaya nila, kahit na papaano may natutunan din po kayo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa pakikinig. I-comment lamang po sa baba kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Bilang pasasalamat na rin po sa walang sawang pagsubaybay niyo at suporta. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Shout out po sa mga sumusunod. Carmencita Falcon, Elisa Jacobe, Harem Ru, Presbyteros Rose,
Pio Colon Jr., Cleo Waling, Wilmay Bardolaza, Jeline Saban, Wenoni Anya Lucas, Ning Rafanan, Nelani Juan, Mer Supiter, Imelda Forteza, Nesbet Hanaban, Maria, Vanessa, Jenjen, Mobile Suazo, Danica, Amy Regalado, Rosemary Corpus, Harem, Teresita Schmid, and belated happy birthday po sa inyo, Elvira Cuerdo, Elizabeth Confessor, Nancy Costanilla, Linda, Chisa, Lore Galaxy, OFW Pinoy TV, Ernesto Rosel, Emma Ruth Paniro, Cleo Zenaida Porter, Eli Manalil, Eli Reborn, Nelani Juan, Erminia, Maria Alicia, Charlie, Julie, Amelia Paor, Juliet Caday, Corazon Castro, Rose Martinito, Mercedita, Nelly Hilario, Merlin Bilbar, Lynn Lee, Cynthia Magnaye, Cecilia Alvior, Mercy Villantes, Mier Varena, Felisa Ludok, Mila Taroja, Flordette, Pio, Connie Banaga, Fe Navares, Vanie, Ems Vlog, Teresita de los Santos, Elisa Jacobe, Evangeline Zamora, Rose Belta Barno, Maria Concepcion Halog, Josefina Rubio, Melda, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone!